Magandang araw sa inyo mga tagapakinig. Ngayon ay magbabasa tayo ng 5 confession story na sinend sa atin via email. Marami tayong matutunghayan ng mga short confessions ngayon and sa huli magbibigay tayo ng advice sa abot ng aking makakaya. Pwede din kayo magbigay ng inyong advice or suggestion, basta i-comment nyo lang siya sa baba. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Ako si Marco, 28 years old na ngayon. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Mga pagkakamali, mga bagay na hindi ko na mababawi, at mga desisyon na hanggang ngayon mabigat pa rin sa dibdib ko. Pero kung may isang bagay na talagang tinatakan ng panahon sa puso ko, yun ay ang alaala ng isang babaeng minahal ko pero hindi ko pinili. Nung college days pa lang ako, madalas akong nasa barkadahan. Mahilig sa gala, tambay, at minsan pa nga puro kalokohan. Pero isang araw, sa library ng Universidad sa Makati, nakilala ko si Angela. Nursing student siya noon. Tahimik, simple, at may kakaibang aura. Hindi siya kagaya ng ibang babae na mahilig sa makeup o pa-cute, pero may dignidad siyang hindi mo basta-basta makikita. Nung una, hindi ko siya pinapansin. Pero isang araw, nakita ko siyang nagiiwan ng pagkain sa mesa ng isang kaklase niyang hindi nakapasok. Sandwich at juice, may note pa, "In case you're hungry." Ewan ko, pero doon nagsimula lahat. Doon ko unang naramdaman na may kakaiba sa kanya. Unti-unti kong nilapitan si Angela. Nag-chat ako, nag-offer ng sabay pauwi, minsan nililibre ko ng kape. Hindi ako sanay manligaw, pero may effort ako. At sa simpleng, thank you niya, pakiramdam ko, jackpot na ako. 6 na buwan akong nanligaw. Hindi ako nagmadali. Gusto kong maramdaman niya na seryoso ako. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad kami sa Ayala Triangle, may mga ilaw ng Pasko. Malamig ang simoy ng hangin at sabi ko, "Angela, gusto ko lang malaman mo, hindi kita nililigawan dahil trip ko lang. Gusto ko, ikaw na yung huli." Ngumiti lang siya at sabi, "Hindi mo kailangang maging perfect, Marco. Gusto ko yung effort mo." Yun na yata yung pinakamagandang linyang narinig ko sa buong buhay ko. Pagkatapos nun, sinagot niya ako. Ang saya ko noon, halos hindi ako makapaniwala. Ang mundo ko, umiikot sa kanya. 3 buwan kaming masayang magkasama. Tuwing may exam siya, dinadalhan ko siya ng pagkain. Minsan pa nga, ako ang nagre-review kasama niya kahit hindi ko naiintindihan yung anatomy terms niya. Tuwing uuwi ako sa Laguna, laging may pasalubong siya. Kahit simpleng keychain lang, ganun kami kasaya. Hanggang sa isang araw, nagyaya ng barkada kong puro mayayanan. Nagyaya nila akong mag-mall sa BGC. Habang naglalakad kami, nakita ko si Angela. Nasa loob siya ng isang maliit na thrift shop. Nag-aayos ng mga damit. Nakasimpleng white shirt at jeans. May pawis sa noo. Pero nakangiti habang tumutulong sa tindera. Narinig ko pa yung isa kong tropa. Sabi niya, "Pre, do ba yan yung nililigawan mong nursing? Aba, nagtitinda pala yan dito." At dahil sa hiya, oo, sa hiya at yabang ko, bigla ko nasabi, "Hindi ex ko yan, matagal na." Hindi ko akakaing narinig niya. Nagtama yung mga mata namin. At sa isang iglap, nakita ko yung sakit. Hindi siya nagsalita. Nilagay niya lang yung damit sa hanger, kinuha yung bag niya, at umalis. Sinubukan kong tawagan. Wala. Nag-chat ako. Blocked na ako. Nang subukan kong puntahan sa dorm nila, sabi ng roommate niya, umuwi raw sa probinsya, sa Batangas. At doon nagsimula ang katahimikan. Walang closure, walang paliwanag. At ako, wala rin akong lakas ng loob para humabol. Nahiya ako.
Nagtago ako sa pride ko. Ang totoo, natakot akong pagtawanan ng mga tropa ko dahil sa babaeng simple lang. Hindi mayaman, hindi sosyal. Lumipas ang 6 na buwan. Tuwing daanan ko parehong mall, lagi kong naaalala yung mukha niya. Minsan sa kalasingan napapaisip ako, sana nakausap ko siya. Sana sinabi kong proud ako sa kanya kahit anong trabaho niya. Pero hindi ko nagawa. Lumipas pa ang ilang taon. Akala ko lilipas din yung sakit. Pero nitong 1 linggo, nakita ko ulit siya. Hindi sa personal, kundi sa Facebook. Naka-nurse uniform na, may name tag na Angela D. Ramos RN. Nasa Toronto, Canada na siya. Nakapost yung picture niya sa harap ng isang malaking ospital. May caption, "Finally, dreams do come true." Naiyak ako. Hindi ko alam kung dahil sa tuwa o dahil sa panghihinayang. Pero mas lalo akong tinamaan nung nakita ko yung ibang post. May kasama siyang lalaking foreigner. Kapwa niya nurse. Halata sa picture na masaya siya. Mahal na mahal siya. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung mawala siya o yung makitang mas masaya siya ngayon sa piling ng iba. Pero siguro, tama lang. Siguro ito yung kapalit ng mga desisyon kong ginawa noon. Kung sakaling mapakinggan mo to, Angela, o kung sino man ka ngayon, gusto kong sabihin, sana alagaan ka ng taong mahal mo ngayon ng higit pa sa kaya kong gawin noon. Sana hindi niya iparamdam sa'yo na maliit siya dahil sa pinanggalingan mo. Kasi ikaw yung tipo ng babaeng may pangarap, may tapang, at may puso. At sa bawat pagkakataon na maaalala ko siya, lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ko siya pinili noon, pero siya ang nagturo sa akin kung paanong mahalin ng totoo. Hi Marco, hindi mo kailangang paulit-ulit sisihin ang sarili mo. Ang totoo, bata ka pa noon. At minsan, yung pride natin, hindi dahil masama tayo, kundi dahil gusto lang nating magmukhang matatag sa harap ng mundo. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangang ikahiya ang taong marunong magmahal ng totoo. Si Angela, oo, siya na yung the one that got away. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng karapatang magmahal ulit. Ang importante, natutunan mo na hindi basehan ng status o trabaho ng tao para sabihin karapat-dapat siya sa'yo. Kasi sa huli, yung may malasakit, yung marunong magbigay kahit walang kapalit, yun ang totoong mayaman. Ngayon, siguro nga huli na para kay Angela, pero hindi huli para sa'yo. Baka kailangan mo lang mapatawad ang sarili mo. Hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil deserve mong magsimula ulit ng walang guilt. At alam mo, Marco, minsan yung mga taong hindi natin pinili noon, sila yung magtuturo sa atin kung paano piliin ng tama sa susunod. Magandang buhay sa inyo, mga kalihim. Ako si Mara, 32 years old, taga Pasay City. 6 na taon na kaming kasal ng asawa kong si Leo, 35. Hindi ako mahilig sa drama, tahimik lang akong tao. Mas gusto kong nag-aalaga ng bahay, nagtatrabaho online, at sinisiguro na maayos lahat bago siya umuwi. Simple lang ang gusto ko sa buhay, pamilya, katahimikan, at katapatan. Pero minsan, kahit gaano ka kaayos, kahit gaano ka kasipag o kabuti, hindi mo rin mapipigilan ng tadhana na sakpan ka sa pinaka-hindi mo inaasahang paraan. 2 linggo lang ang nakakaraan, bigla akong dinala sa ospital dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Akala ko simpleng kabag lang, pero habang tumatagal, para akong sinasaksak sa loob. Hanggang sa sinabi ng doktor na kailangan ka naming operahan agad, may appendicitis ka. Kinabahan ako, pero nandyan si Leo. Hawak niya ang kamay ko habang tinutulak ako papunta sa operating room. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, nandito lang ako." At sa sandaling iyon, naniwala ako.
Naniwala akong kahit anong mangyari, siya ang kakampi ko sa lahat. Pagkatapos ng operasyon, tulog pa ako ng ilang oras. Pagkagising ko, mahina pa at hirap gumalaw. Nasa tabi ko si Leo, nag-aayos ng mga gamit. Sabi niya, lalabas lang akong sandali, kukuha ako ng pagkain. Gusto mo ng soup? Tumanggo lang ako. Wala akong lakas magsalita. Iniwan niya ang cellphone niya sa may bedside table. Siguro dahil nagmamadali siyang lumabas. 1 oras na siyang wala. Tahimik lang ang kwarto. Taning tunog lang ng makina at tik-tik ng oras ang maririnig. Hanggang sa biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang message notification. Galing kay Hazel. Oo, yung ex niya. Yung babaeng minahal niya ng halos 5 taon bago ako dumating sa buhay niya. Ang message, kamusta si Mara? Okay lang ba siya? Napahinto ako. Naguguluhan ako kung bakit kailangang mag-message ang ex niya. At mas lalo akong nataka. Bakit sila nag-uusap pa? Sinubukan kong wag pansinin pero nagpaulit-ulit yung vibration. May mga sumunod pang messages. Nang hindi ko na mapigilan ng sarili ko, binuksan ko ang phone. At dun ko nakita yung sagot ni Leo. Simpleng chat lang sana kung hindi niya sinundan ng mga salitang sumira sa mundo ko. Okay naman siya. Pero Hazel, tandaan mo, kahit kailan, mahal pa rin kita. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Parang mas malalim pa sa hiwa ng tahi sa tiyan ko, yung sakit na naramdaman ko. Nakita ko pa yung mga huling conversation nila. Mga namiss kita, ingat ka lagi, kung iba lang siguro ang nangyari. At sa bawat linya, ramdam kong ako yung iba na tinutukoy nila. Ako yung pumalit pero hindi kailanmang naging una sa puso niya. Ilang minuto lang, bumalik si Leo sa kwarto. May dalang bulaklak, may pagkain, at ngiti sa labi. Hey love, gising ka na pala. Kumain ka muna para makabawi ka ng lakas. Numiti ako pero ramdam kong nanginginig yung labi ko. Habang sinusubukan kong numiti pabalik, iniisip ko lang, paano mo magawang alagaan ako ng ganito habang iniisip mo pa rin ng iba? Simula noon, naging super sweet siya. Araw-araw may bulaklak. Nilulutuan ako ng breakfast in bed. Laging, I love you, Han. At imbes na sumaya ako, mas lalo akong napraning. Parang bawat I love you niya ay isang paumanhi na ayaw niyang sabihin ng diretso. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong maniwala pero hindi mo na kaya? Na kahit anong effort niya, parang bawat halik, bawat yakap, may kasamang tanong sa isip mo. Ito ba ay para sa akin? O para takpan ng kasalanan mo? Plano na sana naming magka-baby ngayong taon. Naiipon na namin lahat. Check-up, vitamins, schedule ng fertility test, pati nursery room, inaplano na. Pero ngayon, paano ako magtutiwala sa lalaking kahit sa panahon na ako'y naghihingalo sa sakit? Iba pa rin ang laman ng puso. Gabi-gabi, habang nakahiga ako, hawak ko yung tahi sa tiyan ko. Marahan kong dinadama yung hapdi. At sa bawat tibok ng puso ko, naririnig ko pa rin sa isip ko yung mensahe niya kay Hazel. Mahal pa rin kita. Ang sakit. Hindi dahil may karibal ako, kundi dahil hindi ko man lang napansin. Habang binubuo ko siya araw-araw, habang inaayos ko lahat ng pagkukulang namin, may bahagi pala niyang hindi ko kailanman maaaakim. Ngayon, 2 linggo na ang lumipas. Gumagaling na yung sugat ko sa katawan pero yung sugat sa puso ko, parang lalo lang lumalalim. Tinitignan ko siya habang natutulog sa tabi ko at minsan naiiyak ako sa katahimikan.
Gusto kong isigaw, bakit mo ginawa to? Hindi ba ako sapat? Pero wala akong boses. Parang napagod na rin akong magtanong. Hi Mara, hindi mo kasalanan magmahal ng buo. Hindi mo kasalanan na umasa na kaya ka rin niyang piliin gaya ng pagpili mo sa kanya araw-araw. Kasi kapag nagmahal tayo, we don't think about betrayal, we think about forever. Pero minsan, kahit gaano kami kabuti, hindi lahat ng tao marunong suklian yun ng patas. Alam mo, minsan hindi naman agad masamang mahalin pa ang isang tao sa nakaraan, pero kapag dinala niya yun sa kasalukuyan, habang may asawa na siya, yun na yung kasalanan. Hindi mo kailangang kumapit sa relasyon na ikaw na lang ang lumalaban, kasi hindi ka dapat mading pangalawa sa puso ng lalaking ikaw ang pinagkasalan. Bago mo isipin kung aalis o mananatili ka, tanungin mo muna ang sarili mo. Kapag pinatawad ko siya, kaya ko pa bang tumingin sa kanya nang walang tanong? Kung hindi na, Mara, baka panahon na para piliin mo ang sarili mo. Kasi yung sugat sa tiyan mo, gagaling yan sa gamot. Pero yung sugat sa puso mo, ikaw lang ang makakagamot nun sa oras na piliin mong mahalin ulit ang sarili mo. Ako si Jasmine, 19 na taong gulang, taga Pangasinan. Alam mo yung pakiramdam na parang isang iglap lang? Gumuho lahat ng tiwala, pagmamahal at respeto na buong puso mong binuo. Ganun ang nangyayari sa akin. At hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang sakit na iniwan nun. May kapatid akong babae, si Mira, 18 pa lang. Mula pagkabata, sobrang close na kami. Siya yung tipo ng kapatid na kahit minsan may tampuhan, hindi mo kayang tiisin. Magkasama kaming natutulog, sabay maligo nung bata pa kami, sabay magluto, sabay mangarap. Lagi kong sinasabi noon, walang ibang taong mas pagkakatiwalaan ko kundi si Mira. Pero mayon, bawat beses na maririnig ko ang pangalan niya, parang may kirot na sumasaksak sa dibdib ko. Kasi siya mismo ang sumira sa mundong inalagaan ko. 2 taon akong may boyfriend noon, si Rico. Ka-age ko lang siya. Hindi siya perpekto. Medyo makulit, minsan seloso, pero marunong magmahal. Akala ko nga siya na yung the one. Naging sandalan ko siya sa lahat. Sa stress sa school, sa problema sa bahay, pati na sa mga panahon na gusto ko nang sumuko. Siya ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa salitang forever. Pero ilang linggo lang ang nakakalipas. Nagbago lahat. One night, galing ako sa part-time work ko sa isang cafe. Pag-uwi ko sa apartment na nirerentahan ko sa Dagupan, tahimik ang paligid. Nakita ko si Mira. Nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone niya, umiiyak. Nagulat ako kasi akala ko nag-aaway lang sila ng kaibigan niya o may problema sa school. Pero nung tinanong ko kung bakit siya umiiyak, ang sagot niya lang, "Ate, sorry." Pagkasabi niya nun, inabot niya sa akin ang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit pero binuksan ko agad. At doon nabasa ko ang chat ni Rico sa kanya. Ang mga salitang literal na nagpasabog ng mundo ko. "Mira, pag-usapan natin yung baby, hindi ko pa kayang sabihin kay Jasmine." Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang utak ko, ayaw maniwala pero yung puso ko, ramdam kong nabasag na siya. Tinignan ko si Mira, nanginginig, umiiyak at paulit-ulit na sinasabing, "Ate, sorry, hindi ko sinasadya." Pero paano mo masasabing yung hindi sinasadya? Ano yon, bigla lang nadapa sa'yo si Rico tapos biglang na-shoot yung bola niya sa ring mo? Si Rico? Yung lalaking akala kong kakampi ko sa lahat? Siya pala ang dahilan kung bakit ngayon hindi na ako makatulog ng maayos. At ang mas masakit, hindi lang siya ang nagkanula sa akin, pati ang kapatid kong pinagsikapan kong tulungan. Ang taong tinuluyan ko sa bahay ko dahil ayaw niya munang umuwi sa amin. Kasi nag-aaway daw sila ni mama at papa. Kaya bilang ate, bilang kakampi, ako ang nagbukas ng pintuan. Pinakain ko, sinuportahan ko, pinrotektahan ko, at kapalit nun, siya ang sumira ng tahanang inaalagaan ko. Hindi ako umiyak sa harap nila. Hindi ko kaya. Pinili kong maging kalmado pero sa loob ko, parang may bagyong hindi tumitigil.
Dumating ang family reunion namin makalipas ang 1 linggo. Doon ko na hindi pinagilang sumaba. Habang nagkakasiyahan lahat, tumayo ako sa harap ng mesa at sabi ko, "Congratulations kina Mira at Rico, magkaka-baby na sila." Tahimik ang buong paligid. Kita ko ang itsura nilang dalawa. Si Rico, namutla, tapos biglang tumakbo ng labas. Si Mira, nanginginig, tapos bumagsak sa sahig, umiiyak ng todo. Sinisigaw ng, "Ate patawad, hindi ko lang gustong mawala ka sa akin." Pero paano mo siya papatawarin? Kinabukasan umalis ako ng apartment. Naiwan siya doon. Wala siyang trabaho, wala siyang ipon, at ako ang nagbabayad ng renta. Ilang araw lang pinutulan siya ng kuryente, tapos ng tubig. Sinubukan niyang bumalikin na mama at papa, pero ayaw nila. Sabi ni mama, "Paano ka ba naming pagkakatiwalaan pagkatapos ng ginawa mo sa kapatid mo na si Jasmine?" At ako, nakituloy muna ako sa kaibigan kong si Lian. Hindi ako lumingon, hindi ako bumalik. Kahit anong iyak, kahit anong text ni Mira, kahit pag nagmamakawa siyang tulungan ko siya, hanggang nalaman ko na lang, umalis si Rico. Wala na, iniwan din siya. At si Mira, buntis, mag-isa, walang matuluyan. Sabi ng tita ko, "Jasmine, ang tigas ng puso mo, kapatid mo yun. Buntis siya, wala siyang matuluyan. Hindi ka ba naaawa?" Ang sagot ko lang, "Edi ikaw ang tumulong sa kanya. Ako, takos na." Maraming nagsasabing, "Ang sama naman niyang Jasmine." Pero hindi nila alam yung mga gabing hindi ako makatulog. Yung mga umagang hindi ko kayang humarap sa salamin dahil pakiramdam ko walang-wala na akong halaga. Hindi nila alam kung gaano kasakit marinig sa loob ng bahay mo mismo ang pangalan ng lalaking mahal mo, nawa yun pangalan na rin ng lalaking sumira sa'yo. Bawat sulok ng apartment ko may bakas ng kanila. Doon sila nagkausap, doon sila nagtaksil. Minsan nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Iniisip kong baka kasalanan ko rin. Baka masyado akong abala sa trabaho. Baka hindi ko sila nabantayan. Pero sa totoo lang, kahit anong isipin ko, ang mali ay mali. Ngayon 3 buwan na ang lumipas. Hindi ko pa rin alam kung saan si Mira. Minsan may nagsasabing nakita raw siya sa bayan. Payat, buntis, naglalakad mag-isa. Gusto kong hanapin siya pero sa tuwing tinatangka kong gawin yon, bumabalik lahat ng sakit. Kaya hanggang ngayon, tanong pa rin sa isip ko, masama ba akong tao kung pinabayaan ko ang kapatid kong nanira sa akin? O tama bang piliin ko muna ang sarili kong dignidad kaysa ipilit ang relasyon na siya mismo ang nagwasak? Kasi minsan, hindi pala lahat ng may dugo mong kapatid ay dapat mong iligtas. Minsan, kailangan mo rin silang hayaan para matutunan nila kung gaano kabigat ang sakit ng mga desisyong sila mismo ang gumawa. Jasmine, ito ang totoo. Walang tama o mali sa kung paano ka nagdesisyon pagkatapos ng ganitong klase ng sakit. Kasi kahit sinong tao, mapupuno rin. Sa ginawa nila, hindi lang puso mo ang tinraidor, pati dignidad mo, tiwala mo, at yung kapayapaan ng isip mo. Ang hirap balikan ng taong kaya kang saktan ng ganun kalalim, lalo na kung siya mismo ang kapatid mong akala mo kakampi mo habang buhay. Yung iba, madali lang magsabi ng patawarin mo na. Kasi hindi sila yung nakaramdam ng ganitong klaseng sakit. Hindi nila alam yung pakiramdam ng pagkabigla. Yung hindi makatulog sa gabi at yung biglang napapahinto sa gitna ng araw dahil naaalala mo ulit lahat. Kaya kung pinili mong lumayo muna, hindi yan kasalanan. Ang tawag dyan, self-preservation. Hindi mo kailangan magpakamartir para lang masabing mabuting kapatid ka. Pero alam mo kung ano ang pinakamagandang gawin mo ngayon? Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Maghilom ka muna. Hindi kailangan madaliin. Ang sugat na malalim, hindi ginagamot ng isang sorry. Manahimik ka kung kailangan. Minsan, ang katahimikan, ang pinakamalakas na paraan ng paghiganti. Kasi habang sila nagkakandara pa, ikaw, unti-unti kang bumabangon. At balang araw, kung handa ka na, baka kaya mo na ring patawarin. Hindi para ibalik sila sa buhay mo, kundi para tuluyang kang lumaya sa bigat ng sakit. Hindi ka masamang tao, Jasmine.
Isa ka lang taong minsang minahal ng buo, pero sinuklian ng sakit. At kung ngayon, pinipili mong mahalin ang sarili mo muna, yan ang pinakatamang desisyon na pwede mong gawin. Ako si Marites, 34 years old, taga Cavite. May asawa kong si Rolando, 39 na. Alam kong pangkaraniwan lang kaming mag-asawa. May simpleng bahay, may maliit na negosyo, at minsan nagtatawanan pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Pero sa likod ng tawang yan, may isang sikreto akong halos ikasira ng ulo ko. May problema sa hygiene ang asawa ko. Bago kayo mag-react, hayaan yung ikwento ko muna ng buo. Nung unang taon namin bilang mag-asawa, okay naman siya. Maalaga sa sarili, mabango, laging malinis ang mga damit. Pero ewan ko kung anong nangyari. Parang habang tumatagal, unti-unting nagbago. Minsan, isang araw siyang hindi naliligo. Tapos, naging 2 araw. Hanggang sa may mga linggong parang tubig na lang ang panligo niya. Walang sabon, walang shampoo, basta mabasa lang daw ang katawan, okay na. Nung una, tinatawanan ko lang. Sinasabi ko, hala, baka gusto mong mag-shower muna bago humiga, amoy araw ka na. Tatawa lang siya. Tapos sasagot ng, edi yakapin mo ako ng mas matagal para masanay ka sa amoy ko. Akala ko biro lang. Pero habang tumatagal, hindi na nakakatawa. Dumating sa punto na kahit anong pabango, kandila o air freshener ang gamitin ko, parang walang tatalo sa natural niyang amoy. Kahit mga bedsheet, halos araw-araw ko nang nilalabhan. Minsan nga, 3 ulit akong bumibili ng bagong brief para sa kanya kasi bawat pag-uwi niya galing trabaho, may souvenir na mantsa na parang marka ng kapabayaan. Ang mas nakakatawa o nakakaiyak, depende kung paano mo titingnan. Kahit mga office mates niya, hindi ko alam kung paano nila natitiis. Lagi ko tuloy iniisip, hindi ba naaamoy ng mga katrabaho niya yun? Kasi kung ako, asawa niya na nga, hirap na ako. Paano pa kaya yung mga kasama niya sa opisina? May isang beses, kinausap ko siya ng maayos. Nagluto pa ako ng paborito niyang adobo para hindi siya mainit ang ulo habang nag-uusap kami. Sabi ko, Han, baka kailangan mo na talagang ayusin yung hygiene mo. Hindi lang to tungkol sa amoy, tungkol din sa kalusugan mo. Akala ko magpapasalamat siya dahil concerned ako. Pero hindi. Bigla siyang sumabog. Anong gusto mong sabihin? Na madumi ako? Na nakakadiri ako? Hindi ako agad nakasagot. Gusto ko nga sanang sabihin na oo. Pero pinigilan ko sarili ko. Kaya sabi ko na lang na hindi. Gusto ko lang mag-improve tayo pareho. Pero nag-door slam siya. At simula noon, parang ako pa ang may kasalanan. Ilang araw siyang tahimik. Hindi ako kinausap. Kapag sabay kaming kumakain, halos hindi niya ako tinitingnan. Pero ako, habang pinipigilan ng inis, iniisip ko rin, baka nga napahiya siya. Baka kailangan ko lang ulitin sa ibang paraan. Kaya sinubukan kong gawing mas light yung approach. Binilhan ko siya ng bagong toiletries. Sabon, shampoo, deodorant, toothpaste, kahit mouthwash. Nilagay ko sa basket. Tapos nilagyan ko pa ng sticky note. For my pogi husband, para fresh lagi. Akala ko matutuwa. Pero nung nakita niya, ang sabi lang niya, hindi mo na kailangan gumastos ng ganito. Hindi naman ako mabaho eh. Ay, at alam mo yung pakiramdam na gusto mong sumigaw pero hindi mo magawa? Ganon. Kasi kung aawayin ko siya,
baka mas lalo niyang ipagsiksikan yung pride niya. Pero kung tatahimik ako yung magdudurasa. Isang gabi, bago siya pumasok sa trabaho, kasi night shift siya sa warehouse, pinakiusapan ko ulit na maligo. Natuwa pa ako nung pumayag. Akala ko eto na. Pero pagkalipas ng 10 minuto, lumabas siyang basa ang buhok pero walang amoy ng sabon o shampoo. Naligo nga pero parang binasa lang ang katawan. Kinabukasan, hindi ko na kinaya. Lumipat ako sa guest room. Sabi ko sa kanya, gusto ko lang daw magpahinga ng maayos kasi mainit. Pero ang totoo, hindi ko na kaya yung amoy sa kama. Ang bigat sa dibdib kasi parang akong masamang asawa. Buntis pa naman ako ngayon sa first baby namin tapos parang ang layo na ng loob ko sa kanya. Alam kong hindi niya sinasadya. Siguro lumaki siyang hindi masyadong pinapahalagahan ng hygiene o baka depression din. Pero hanggang kailan ko kakayanin yun? Kapag natutulog siya sa tabi ko, halos pigilan kong huminga. Kapag yumayakap siya, parang gusto kong umalis. Pero pag nakikita kong pagod siya galing trabaho, nagigilty ako. Kasi alam kong mahal ko pa rin siya. May mga gabing na naiiyak ako habang hawak yung tiyan ko. Iniisip yung baby namin. Iniisip ko, anong klaseng environment yung mabibigay ko sa anak ko kung ganito ang tatay niya? Gusto ko sana siyang turuan pero paano kung ayaw niyang turuan? Gusto ko sana siyang mahalin ng buo pero paano kung literal na hindi ko na siya malapitan? Sabi nga nila, hygiene is a form of respect, not just for yourself, but for the people around you. At yun ang hindi niya maintindihan. Hindi ko hinihingi ang mansyon, hindi kotse, hindi luho. Ang gusto ko lang ay kalinisan. Kasi doon nagsisimula ang respeto sa sarili at sa partner mo. Kaya, ngayon pinag-iisipan ko na kung lilipat muna ako sa bahay ng ate ko. Baka sakaling doon ako makapagpahinga, makapag-isip at makalayo kahit sandali. Hindi dahil gusto kong sukuan siya, pero dahil gusto kong maalagaan ang sarili kong peace of mind. Kasi to be honest, nakakapagod. Nakakapagod magmahal ng taong hindi marunong mag-alaga ng sarili. Nakakapagod magpanggap na okay lang kahit araw-araw kang nababahuan, nahihirapan huminga at nababawasan ng respeto tuwing dadaan ka sa kanya. Kaya gusto kong itanong, normal ba na magsawa ka kahit mahal mo ang tao kung araw-araw kang binabaliw ng amoy niya? Hindi ko alam kung kasalanan kong isipin to pero natatakot ako. Natatakot ako sa araw na baka mawala yung pagmamahal ko hindi dahil sa babae o away, kundi lang dahil sa simpleng bagay na dapat noon pa niyang inaayos. Kalinisan. At siguro yun ang pinakamalungkot sa lahat. Kasi habang ako, buntis at nangangarap ng bagong simula, siya naman ay nananatili pa rin sa parehong amoy, sa parehong ugali, sa parehong mundong parang hindi niya kayang lisan. Grabe Marites, ramdam ko bawat salita mo. Hindi ka masama o mababaw para sa nararamdaman mo. Yung sitwasyon mo, totoo at mabigat, lalo na't ikaw pa mismo ang nagdadala ng bata sa sinapupunan mo ngayon. Mahirap yung pilit mong pinoprotektahan ng pagmamahal habang unti-unti ka ring nababawasan ng respeto at pahinga. Unang-una, tama ka. Hygiene is a form of love and respect. Hindi ito pagiging maarte. Hindi ito tungkol sa pabango o porma. Kalinisan ay simpleng paraan para ipakita mong pinapahalagahan mo hindi lang sarili mo, kundi yung mga taong kasama mo sa bahay, lalo na yung asawa at anak mo. Kung araw-araw kang na-expose sa amoy, sa dumi, at sa stress na dulot nun,
hindi mo kailangang ikahiya na napapagod ka. Pangalawa, may dahilan kung bakit nagbabago ang hygiene ng isang tao. Minsan, physical, pagod, hormonal imbalance o skin issues. Pero madalas psychological. Pwede itong senyales ng depression or burnout, lalo na kung dati naman siyang malinis at biglang nagbago. Kapag ang tao ay emotionally drained o nawawalan ng gana sa buhay, madalas unang naaapektuhan ang self-care. Pero kahit ganon, hindi excuse yon para ipagwalang bahala mo na lang. Kasi partner mo siya pero tao ka rin na may limit. Ang ginawa mong paraan, yung mahinahon na pag-uusap, yung pagbili ng toiletries, yung pag-effort na gawing light yung approach, tama lahat yon. Hindi mo siya inatake, tinulungan mo pa nga Pero kung paulit-ulit niyang nire-resist, ibig sabihin, hindi mo na kontrolado yung parte na yon. May hangganan ang pag-aalaga kung yung tao mismo ay ayaw tulungan ang sarili niya. Ngayon na buntis ka, ang priority mo dapat ay ikaw at ang baby mo. Kapag araw-araw ka nang nai-stress, naaapektuhan na rin ang kalusugan mo. Kaya kung lilipat ka muna sa bahay ng ate mo, huwag mong isipin na pagtakbo yon. Isa yang paraan ng pansamantalang pahinga para makabuo ka ng lakas at kalinawan bago mo muling harapin si Rolando. Minsan kasi, kailangan mo talagang lumayo ng konti para marinig mo ng malinaw yung sarili mong boses. Kung kaya mo, subukan mo ring kausapin siya sa tulong ng third person. Halimbawa, counselor, pare, o kahit isang kamag-anak na may respeto sa kanya. Minsan kasi, mas madaling pakinggan ng isang lalaki kapag hindi galing sa asawa ang puna. At kung sakaling hindi pa rin magbago at mas lalong lumala ang pride niya, baka oras na ring isipin kung ano ba talaga ang gusto mong kinabukasan para sa sarili mo at sa anak mo. Hindi mo kailangang manatili sa isang sitwasyon na kumakain sa dignidad mo. Mahal mo siya, oo. Pero ang pagmamahal na walang respeto at kalinisan ay nauubos din. Kaya ang sagot sa tanang mo, normal ba na magsawa ka kahit mahal mo ang tao kung araw-araw kang binabaliw ng amoy niya? Oo, normal. Kasi tao ka rin, napapagod at may karapatan kang huminga ng maayos, literal at emosyonal. Ako si Paulo, 23 years old, taga Bulacan. Gusto ko lang maglabas ng saloobin tungkol sa nangyari sa first date ko kamakailan. Hindi ko alam kung ako ba yung mali o ako lang talaga yung masyadong old-fashioned. Nakilala ko si Rhea, kaklase ko sa isang subject sa college. Matagal na kaming nagkaka-chat. Mga simpleng usapan lang sa umpisa tapos unti-unting naging mas madalas. May mga biruan, kwentuhan tungkol sa school, at minsan may mga pahayaw na tanong tungkol sa love life. Hanggang sa isang araw, nagyaya siya na lumabas kami. Syempre game ako. Gusto ko rin siyang makilala in person, hindi lang sa chat. Simple lang ang date namin. Kumain kami sa isang restaurant sa may bayan, yung hindi mamahalin pero maayos at masarap. Madaldal si Rhea at tawang-tawa ako sa mga hirit niya. Ang gaan ng usapan namin, walang awkward moments, parang matagal na kaming magkakilala. After kumain, naglakad-lakad kami sa park malapit sa simbahan. Nagkwentuhan pa tungkol sa mga pangarap sa buhay. Pero nung ihinotid ko siya pauwi sa dorm niya, dun nagsimula yung medyo nakakailang na parte. Pagdating namin sa harap ng dorm, sabi niya, "Gusto mo umakyat muna? May konting alak ako sa taas. Chill lang tayo." Akala ko nagbibiro, kaya natawa lang ako at sabi ko, "Di ako sanay sa ganon. Baka mahuli pa tayo ng landlady mo." Pero inulit niya. Medyo seryoso na ang tono. Sabi niya, "Wala namang masama. Magpahinga lang tayo. Promise, walang mali siya." Doon ako medyo na-conscious. Hindi ko alam kung paano sasagot ng hindi siya ma-offend. Pero ang sabi ko, "Pasensya na Rhea, hindi ako ganon. Gusto ko munang mas makilala ka ng maayos bago anything." Tahimik siya saglit. Tapos sabi niya, "Okay, gets ko." Pero ramdam ko na medyo napahiya siya. Umuwi ako pagkatapos at medyo guilty. Pero totoo yung sinabi ko,
hindi ako komportable sa ganon, lalo na sa first date pa lang. Ngayon, nagdadalawang isip ako. Mali ba ako kasi hindi ko tinanggap yung offer niya? Dahil ba old-fashioned ako kaya tingin niya ang harsh ko? O tama lang na pinili kong maging totoo sa sarili kong values kahit may risk na mawalan ako ng chance sa isang taong gusto ko rin naman? Paolo, una sa lahat, hindi ka mali. At kung may magtatawag sa'yo na old-fashioned dahil pinili mong igalang ang sarili mong values, hayaan mo. Kasi sa panahon ngayon, bihira na yung lalaking may malinaw na hangganan at respeto hindi lang sa babae, kundi pati sa sarili niya. Tama ka, hindi si Rhea ang masama at hindi ka rin ang masama. Magkaiba lang talaga kayo ng pananaw. Siya, mas liberated, mas open pagdating sa intimacy. Ikaw naman, gusto mong dahan-dahanin. Gusto mo munang maramdaman yung connection bago pumasok sa physical side ng relasyon. At pareho yun valid. Ang nagkaproblema lang ay yung expectations na hindi nagtugma. Ang mali lang sana ay kung pinilit mo siya o kung pinahiya mo siya. Pero hindi mo ginawa yon. Sa halip, marespeto kang tumanggi at malinaw mong sinabi kung bakit. Hindi mo siya tinawag na malandi o madali. Wala kang ininsulto. At ang higit sa lahat, pinili mong maging totoo sa kung sino ka kahit pa alam mong may posibilidad na mawala siya. Ang tawag doon, maturity. At hindi lahat kayang gawin yan. Ang problema kasi minsan sa modern dating culture, parang nagiging sukatan ng openness, kung gaano kakabilis makipag-physical. Pero totoo, hindi mo kailangang makisabay kung hindi yun tugma sa paniniwala mo. Ang respeto sa sarili ay hindi pagiging conservative. Isa yang boundary na dapat pareho niyong kayang unawaan. At kung galit siya sa'yo dahil hindi mo siya sinabayan, ibig labihin hindi pa siya handa sa relasyon na may mutual respect. Kasi kung baliktarin natin ang sitwasyon, paano kung siya ang ayaw, tapos ikaw ang nagpilit? Automatic ikaw ang masama. Pero dahil ikaw yung tumanggi, biglang ikaw ang mali? Hindi fair, di ba? So, Paolo, wag mong ikahiya na gusto mong dahan-dahan. Hindi ibig sabihin nun ay kulang ka sa tapang o sa modern mindset. Ang totoo, mas may backbone ka kesa sa karamihan kasi kaya mong tumanggi kahit gusto mo rin. At tandaan mo, ang taong para sa'yo, hindi mo kailangang i-compromise ang values mo para lang magustuhan ka niya. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ititang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi.